Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari, napakasakit para sa aming lahat na nandito. Emosyonal si Senadora Pia Cayetano nang sariwain ang putukan sa Senado noong May 13. Hindi pinalagpas ng mambabatas ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na tila mula noong bumalik sila sa sesyon noong Lunes, quote, parang walang nangyari. Kasama si Cayetano sa majority senators na naiwan sa Senado noong nagkagirian ng Senate Security at tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Wala naman daw sinisisi si Cayetano sa nangyari pero may mensahe siya sa mga kasama sa dating mayorya. Pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Sagot naman ni Ontiveros, nakikisimpatya siya sa mga kasamahan na naroon. Pero ang ibig niya lang daw sabihin, I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. dagdag pa ni Ontiveros, wala siyang duda sa liderato ng Senado sa pagkalungkot nito sa nangyari. Giit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala siyang alinlangan sa sinseridad ni Pangulong Bongbong Marcos kaya hinihintay niya ang investigasyon ng ehekutibo. Bago maging emosyonal si Senadora Cayetano, kwestiyon ng isa pang minority senator na si Erwin Tulfo ang ilang akusasyon laban sa ilang mambabatas na wala sa gusali noong nagkaputukan. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Nagkasundo ang mga senador na ipagpatuloy na lang ang diskusyon sa gunfire incident sa susunod na sesyon sa Lunes. Samantala, nanindigan naman si suspendidong Senate Surgeon-at-Arms Mau Aplasca na under attack ang Senado noong May 13. Kahit pa mismong si Interior Secretary John Vic Rimulya ang nagsabing hindi naman inatake ang mataas na kapulungan. Nangyari ang girian sa gitna ng ugong na aarestuhin na si Senador Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant na kinakaharap sa International Criminal Court. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Pagdating naman sa inilabas ng mga otoridad na security camera footage na nagpapakitang magkasunod lumabas ng Senado sina De La Rosa at Senador Robin Padilla ilang oras matapos ang putukan. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Sa gitna ng investigasyon sa putukan at hindi matapos-tapos na ugong sa pagpapalit ng liderato, hinalal naman ang mga bagong pinuno ng ilang malalaking komite. Si Senadora Pia Cayetano na ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Dating may hawak dyan si Senador Ping Lacson habang muling pangungunahan ni Senador Amy Marcos ang Committee on Foreign Relations. Nakuha naman ni Senador Rodante Marcoleta ang Committee on Justice and Human Rights at kay Padilla ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, habang kay Senador Camille Villar pa rin ang Committee on Environment. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.